Bakit ang sinasabi ng ibang tao na masama daw ang political dynasty? Ang sabi nila, ito daw ang pinagmumulan ng corruption. May ibang tao naman na ibang pananaw na ang sabi nila maganda ang political dynasty. Ang reasoning ng ibang tao, ang sabi nila bakit may iboboto yung bago, doon na tayo sa luma, yung marami ng alam. Yung iba naman ang reasoning, iboboto daw nila yung anak, asawa, kamag-anak, kasi ang iniisip nila yung dating politician na sinusuportahan nila ay magiging advisor daw nung anak or ng asawa, o kaya naman magiging iisa yung pamamalakad nila. Yung iba naman iboboto nila yung magkakamag-anak ng mga politician dahil nga daw marami nang naitulong yon. So bago natin sagutin lahat ng tanong na yan, ang una nating sasagutin na tanong ano bang mali or masama sa isang political dynasty? Isa kasi sa problema ng political dynasty ay yung concentration ng kapangyarihan. Kung yung mga politician or mga leaders natin ay nanggagaling lang sa isang clan, malaking problema po yan. Alam mo kung bakit? Kasi bawat tao may kanya-kanyang motivation, may kanya-kanyang pananaw sa buhay na to. Kumbaga, kung paano tayo pinalaki or kung paano tayo lumaki, doon nagbabase yung ating decision making. At nandyan yung problema. Let's say yung binoto or hinalal nating mga politician or leaders ay iisang pamilya. Mag-asawa, magkapatid, mag-ama. So meaning, halimbawa sabihin nating lahat sila laking mayaman, okay? Hindi sila galing sa hirap. So ibig sabihin yung pamamalakad nila or yung decision making nila manggagaling sa perspektibo ng isang mayamang tao. Ibig sabihin bias lagi sila sa mayamang tao. Yung decision making nila ay laging pabor sa mayamang tao. Ganyan na mangyayari kung yung mga politician or leaders natin ay magkakamag-anak. Pero what if hindi sila magkakamag-anak, hindi sila magkakakilala? What if yung mga leaders natin ang mga nare-represent nila ay iba't ibang clan, galing sila sa ibang clan, o kaya naman galing sila sa iba't ibang class. May mayaman, may mahirap, may middle class. So kung yung leader natin ay iba-iba mag-isip kasi galing sila sa iba-iba yung pananaw nila sa buhay, magkokontrahan sila. At kapag nagkontrahan sila, magandang bagay po yon. Dahil kapag nagkontrahan sila, magde-debate sila. Kapag nagdebate sila, nagbe-brainstorm sila, nag-iisip sila, nagdi-decide sila ng maayos. Kumbaga yung decision nila hindi lagi biased sa isang side lang, hindi biased para lang, kumbaga yung decision nila hindi lang para sa mayaman. Yun po ang advantage kapag walang political dynasty, walang concentration of power. Isa pang problema sa political dynasty is yung limited of accountability. Ang problema kasi kapag political dynasty yung sinusuportahan natin or yung magkakamag-anak, yung sinusuportahan natin yung magkakapelyido, syempre mag-asawa, magkapatid, anak nila yung sinusuportahan natin. Halimbawa yan, anak. Minsan yung mga anak na yan, wala naman talaga silang interest na tumakbo, okay? Na maging politician, na maging leaders. Wala naman talaga silang interest, kundi napilitan lang, pinursige lang ng magulang, nasilaw lang sa kapangyarihan, sa pera. Sinabi na, mag-politician ka, maraming pera dito, maraming babae. Kapag naging politician ka, para ka na ring artista, di ba? Minsan ipupush sila na tumakbo ng mga supporters nung halimbawa ng tatay. So pupush nila yung anak na tumakbo. Yung mismong mga supporters ipupush nila. Halimbawa, kahit asawa, pupush nila na tumakbo yung asawa ng mga supporters. Kumbaga dahil sa loyalty ng mga supporters dun sa isang politician, handa silang suportahan din yung mga kamag-anak nito. At dito nga papasok yung problema natin na limited accountability. Kumbaga nasa isip ng mga politician na to, nanalo dahil sa apelyido na dinadala nila, apelyido ng clan nila, palibasa kaapelyido niya tong taong to, panalo na agad kasi nga mag-apelyido dahil nanalo sila ng walang kahirap-hirap, walang pressure sa kanila na magbigay ng result dahil alam nila sa sunod na election mananalo ulit sila kasi nga yung apelyido niya ay sikat. Hindi na siya magtatrabaho na maayos, magbibigay-bigay lang siya ng tulong tapos magpapagawa ng mga tarpaulin kapag nagbibigay siya ng tulong, tapos gagamitin niya yung mga budget na paggawa ng tarpaulin. Tapos pag halimbawa mag-New Year, yung maglalagay siya ng Happy New Year sa inyo lahat o kaya maglalagay ng tarpaulin na ingat kayo sa biyahe. At yan po nag-start yung corruption kasi wala naman silang pakialam sa trabaho nila Hindi naman nila iniisip na public servant sila. Wala siyang utang na loob sa mga mamamayan. Ang utang na loob niya dun sa pamilya niya kasi nga nanalo siya dahil sa apelyido, dahil sa last name niya. So sinong ipapriority niya? Syempre yung clan, yung family niya. Yun yung ipapriority niya. So kahit paano nagkaka-idea ka na kung bakit pangit or mali
nasuportahan ang political dynasty. Oo, siguro sa una okay na suportahan yung isang politician or yung isang leader. Pero kung susuportahan mo pa yung asawa, anak o yung kapatid or yung kamag-anak nito, wala na eh. Iba kada tao iba at iba-iba ang political will. Yung iba nagpapanggap na lang eh, ginagamit na lang yung last name, ginagamit na lang nila yung apelyido nung tatay nila. Pero yung political will, wala. Magkakaiba, iba yung mga hangarin nila, iba't iba yung motivation nila. Alam mo ba na isa pang problema sa political dynasty ay yung suppression of meritocracy. So siguro napapakinggan mo na to, no, na ang sabi nila maganda daw magtrabaho sa government, maraming benefits. Ang kaso nga lang, ang hirap makapasok. Bago ka maging government employee, kailangan may backer ka. At dyan papasok yung problema natin sa political dynasty. Ang mga ipapasok na lang government employee ay yung mga kamag-anak ulit nila. Kasi nga kapag nagpasok sila ng mga empleyado na hindi nila kakilala, baka kalabanin sila. Baka mamaya yung empleyado nila spy pala, no? Spy pala nung kalaban nila, kalaban na politician. Yung mga ibang applicant na gustong mag-apply sa government na magtrabaho ng maayos, hindi sila makapasok-pasok at qualified sila. Skilled naman talaga sila, pero hindi sila makapasok kasi kailangan nila ng backer. So sino yung hina-hired nila? Sino yung pinapasok nila empleyado sa government? Yung mga kamag-anak lang din nila na wala namang alam sa trabaho. Kahit hindi nila linya yung trabaho na yun, ipapasok. At wala kang gawing trabaho dyan kahit mga kamaghapon, basta ikaw yung nandyan. Ang mahalaga, importante. Ang mahalaga sa kanila, alam nilang hindi spy yung mga nagtatrabaho sa kanila. Kahit bobo yun, basta hindi spy, okay sa kanila yun. At yun yung problema. Pag pumunta ka ng munisipyo, ang bagal nila magtrabaho para mga tanga, mga bobo. Wala yung qualified dapat na magtrabaho dun, hindi makapasok. Pinasok lang nila itong mga to kasi nga kamag-anak. May kakilala, may connection, may backer. Tapos yung mga ipopromote nila mga empleyado, hindi na titingnan kung qualified ba talaga, kung skilled. Ipopromote nila, basta loyal, basta parang aso, no? Sunod-sunuran. Ipopromote natin yan. Ano, agree ka? Sige, subukan mo. Mag-apply ka ng trabaho bilang government employee. Awan ko lang kung makapasok ka. Nang wala kang backer. So nakikita mo na kung paano nila ginagamit yung corruption sa kapangyarihan nila mula sa pinakamaliit, simula sa mga ganyan mga backer na yan hanggang sa pinakamalaki. Ilan sa mga malalaking corruption na ginagawa nila sa kapangyarihan nila ay yung kaganyan, vote buying, manipulation ng result ng election, o kaya naman kapag may mga kaanak sila na na-involve sa mga illegal na gawain, kagaya ng drugs, mga krimen, kahit simpleng banggaan sa kalsada, gagamitin nila yung kapangyarihan nila para maprotektahan yung mga kamag-anak nila. Manipulation sa media, okay, maggagawa sila ng ibang kwento, o kaya babayaran na lang nila yung tao, pera-pera na lang, o kaya kukuha sila ng fall guy na halip na yung kamag-anak nila yung mapapahamak, kukuha sila ng ibang tao na siya yung sasalo nung kagaguhan ng kamag-anak nila. Kasi nga iniingatan nila yung apelyido nila, iniingatan nila yung pangalan nila, yung last name. Handa sila maging corrupt sa kapangyarihan nila, wag lang madunggisan yung pangalan nila. So ganyan yung political dynasty. Talagang corrupt. No choice sila para ma-maintain yung political dynasty nila. Kailangan nila maging corrupt. Kailangan maging corrupt sa kapangyarihan. No choice sila. Magiging corrupt at magiging corrupt sila sa haba ng panahon. Siguro sa una, 1, 2, 3 pa lang sila na politician. Hindi pa ganun katunog yung pangalan nila. Hindi pa sila ganun ka-corrupt. Pero pag dumami na sila, sobrang corrupt na mga yan. Pero sobrang corrupt, medyo corrupt, hindi masyadong corrupt, corruption pa rin yan. Mali pa rin po yun. Sige, isipin mo, magkakamag-anak sila. Sinong sisita sa kanila? Siyempre magkakamag-anak sila eh. Pinoprotektahan nila yung isa't isa. Pinoprotektahan nila yung last name nila. So paano kung hindi sila magkakamag-anak, no? Hindi sila magkakilala, hindi sila magkaklan. Kasi kung magkakalaban sila at nakita ng isang tao na corrupt yung isang pang tao, sisitahin niya to pagsasabihan niya dahil kasiraan nito nun. Hindi siya matatakot na sitahin yon. At yan ang advantage natin bilang mamamayan kapag hindi natin sinasuportahan ang political dynasty. Kasi kung simpleng tao ka lang, simpleng mamamayan ka, nakita mong corrupt yung isang politician, hindi mo siya kayang sitahin eh. Ang pwede lang manita sa kanya ang isa pang politician, isa pang leader natin.
Hindi, pag tayo nanita sa kanya, baka, ewan ko lang, baka paputukan tayo. At isa pang problema natin sa political dynasty na nangyayari na ngayon, siguro hindi mo lang alam or nagbubulag-bulagan ka lang. O kaya naman dahil supporters ka nila or loyal followers ka nila, iniisip mo na deserve nila yung wealth na nakukuha nila dahil sa political dynasty. Siguro iniisip mo na okay lang na yumaman sila kasi kapag yumaman sila, mas marami silang taong matutulungan. Ganun po talaga ang nangyayari, ganyan yung mindset mo kapag wala kang alam sa economic. So ayan po yung problema natin sa political dynasty, yung economic inequality. So dahil political dynasty nga, kailangan ma-maintain nila yung kayamanan nila, kailangan pa nilang magpayaman. Kasi pag mas mayaman sila, mas marami silang kayang bayaran. Mas malaki yung kaya nilang kontrolin. So yun lang kasi yun, kapag mas marami silang pera, mas marami silang bibig na kayang busalan, diba? So anong gagawin nila para ma-maintain or para mas dumami pa yung pera nila? So magnanakaw sila ng kaba ng bayan. Syempre magtatayo sila ng mga negosyo na hindi nakapangalan sa kanila. Syempre nakapangalan sa corporate. At syempre gagamitin nila yung position nila bilang politician para kontrolin yung ibang mga negosyo. Kaya once na merong kakompetisyon yung negosyo nila, yari sa kanila yon. Syempre kailangan nga nilang yumaman, kailangan nila na mas maraming pera. Kaya kapag may kakompetisyon yung negosyo nila, sila nang bahala doon. It's either chuchugiin nila yung kalaban nilang negosyo or bibilhin nila, o kaya naman hindi nila bibigyan ng mga permit na makapag-operate, ganun. Gagawin nila ng issue, tataniman ng droga, o kaya magse-set up sila ng murder dun sa lugar na yon, sa kung ano man. Alam mo na yun, basta kung anong pinaka-worst na naisip mong paninira sa isang negosyo, gagawin nila yon. O kaya gagawa sila ng paraan na putulin yung connection sa mga supplier, mga ganon. Tapos syempre sa kanila lang magsusupply. Basta mangyayari, magiging unfair ito sa mga maliliit na negosyo, sa mga startup na negosyo na makakalaban makakalaban itong mga politician na to. At unfair talaga yon. Unfair talaga yon sa mga ibang negosyante na normal na negosyante lang na walang alam pagdating sa mga politiko, sa mga politician na yan, na nagagawa pala nila ito. May kakilala nga din ako nasa NBI siya nagtatrabaho, mataas yung position niya doon. Tapos yung mga binibenta niyang produkto, walang tax. Nabibenta niya ng mas mura yung mga produkto niya. Ewan ko, may connection sa custom. So isipin mo yun empleyado lang yun, government official, lang yun, employee. Okay, paano pa kaya pag politician na talaga? Hindi ko nga pala siya kakilala, kilala ko lang pala. Magkaiba nga pala yun. Pag kilala ko lang siya. Pagkakilala, kilala niya rin ako. So yun, isa yan sa problema natin sa political dynasty, kasi kaya na lang i-monopolize yung economic. Hindi mo lang siguro nakikita, wala kang information, pero nangyayari na po yan ngayon. Okay? Nangyayari na yan ngayon at mangyayari pa sa mga bago at sa ibang sumusubok na mag-build ng political dynasty dito sa Pilipinas. Syempre, ganun talaga sa simula. Mukha silang mababait. Kasi may dark plan sila Kailangan nila magmukhang mabait kahit hindi naman talaga sila mababait. At isa pang problema natin sa political dynasty, yung dahan-dahan nitong sinisira ang democratic ideas. So alam mo ba yung democracy? Malamang hindi mo na alam kung ano yung democracy. Kasi supporters ka ng mga political dynasty. So yung democracy, syempre patas na election, para may free speech tayo, yung human rights yung nasusunod. Kumbaga yung democracy kasi, binoboto natin yung isang politician based sa plataforma niya, kung ano yung batas na gusto niya ipasa, ano yung mga ganyan, yung mga law, di ba? Doon nakafocus dapat yung mga tao kung ano yung gusto nating batas na ipasa ng isang tao. So, suportahan natin siya. So, ganun kasi dapat yung nangyari pagdating na election. Kumbaga, sinasabi ng mga politician na to kung ano yung mga plataforma na gusto niyang ipatupad, kung ano yung mga law o mga batas na gusto niyang ipatupad. Tapos, ikaw na botante, syempre, iboboto mo yung tao na nagustuhan mo yung plataforma niya. So, meaning, naging parte ka rin ng paggawa ng batas. So, paano? Sa pagboto dun sa tao na gusto mo yung plataforma. Ganun po dapat. So ayun, ganun yung concept ng democracy. Nagiging parte ka rin ng paggawa ng batas or ng mga public policy. Ang kaso ngayon, halip na plataforma, anong binibida nila? Tulong.
bigay ayuda. Mga ganun, mga tarpaulin na nakalagay dun sa tupad. So yun ang nangyayari ngayon. Hindi mo sila binoboto dahil sa plataforma. Binoboto mo sila dahil sa tulong, sa short-term solution. Binoboto mo sila dahil anak sila ng dating presidente. Binoboto mo sila dahil anak sila ng dating mayor. Binoboto mo siya kasi asawa siya nung senator. Binoboto mo siya kasi magka-apelyido sila ni ganito. So ngayon tatanungin kita, sa way ng pagboto mo, sa reasoning ng pagpili mo ng isang kandidato, nandun pa rin ba yung konsepto ng democracy? Di ba nawawala na? Nawawala na yung essence ng democracy. Nagiging kultura na natin ngayon na kapag election time, bigayan ng ayuda, bigayan ng pera. Part ba ng democracy yun? Di ba hindi? Iboboto ko si ganito kasi marami nang natulungan yan. Ang tama kasi ay iboboto mo yung isang tao kasi gusto mo yung plataforma niya, gusto mo yung batas na gusto niyang ipasa. Reasoning nyo kasi sa pagboto iboboto ko siya kasi sinisigaw niya pagbabago. Halos lahat naman ng mga kandidato ang sinisigaw pagbabago. Pero ang totoo, gusto lang nilang mag-build ng political dynasty. Ang kukulit ng mga tao, no? Iboboto ko si kasi ganito siya pogi siya Iboboto ko si kasi marami na tong natulungan Iboboto ko to kasi anak to ng dati nating presidente. Iboboto ko to kasi asawa to nung senator. Lakas ng tama ng mga Pilipino, no? Boto ng boto na magkakamag-anak. And explain ko na sa inyo kanina kung anong masamang dulot ng political dynasty. So okay, ulitin ko ulit sa inyo kung ano ba yung essence or concept ng democracy. Okay? Bumoboto po tayo ng politiko kasi part po tayo ng law making. Ang binoboto po natin ay yung plataforma ng politician, hindi yung mismong tao. Yung isang politician kasi tumatakbo siya or nire-represent niya yung sarili niya na maging public servant. Kumbaga sinasabi niya na gagawin ko to mga batas na to, mga policies na to, iboto nyo ako para magawa ko to. Kumbaga parang sinasabi niya na kung tingin nyo nagustuhan nyo tong batas or mga policies na gusto ko ipatupad, kung tingin nyo napapanahon to at urgent to na dapat ipatupad, ako yung iboto nyo. Ang kaso ngayon sa panahon natin, binoboto natin yung tao mismo, hindi plataforma. Yung tao mismo yung binoboto natin. Sinayawan ka lang, kinantahan ka lang, binoto mo na. Number 1 YouTuber sa Pinas, pero convicted criminal, naging senador. Dahil anak ng mga dating presidente, binoto. At dahil nasa position na sila, sinusubukan nilang gumawa ng political dynasty. Yung iba dyan, nasa political dynasty na. Yung iba naman, sinusubukan pa lang gumawa ng political dynasty. Kung sasabihin mo naman sa akin na, bakit yung Binay sa Makati? May political dynasty sila pero napaunlad. Maunlad ang Makati. Ibig sabihin, maganda yung political dynasty. Kaya dapat sinusuportahan natin yung political dynasty. O isa pa yung Davao. O, di ba may dynasty rin dyan ng mga Duterte? Tingnan mo naman kung gaano kaunlad yung Davao na ikukumpara mo sa ibang lugar. Saka tinawag silang safest place. Tapos sasabihin mo sa akin na huwag suportahan yung mga political dynasty. Diyan ka nagkakamali. Sige nga, subukan mong i-debunk yan, ha? Subukan mong i-debunk. Okay. Sa next video ko, subukan natin i-debunk yung Makati at Davao kung bakit. May political dynasty pero, okay, maunlad. Okay, yun lang sa video ito. Peace out. Wait lang pala. Kung nga pala, join kayo dun sa FB group na ginawa ko. Yun lang, peace out.